Posibleng deportation case laban sa luxury vehicle importer ng mga Diskaya couple. Ating pag-uusapan kasama si Ginoong Melvin Mabulak, Deputy Spokesperson ng Bureau of Immigration. Sir Melvin, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Asik Joey. Magandang tanghali po sa lahat ng nanonood na nakikinig. Magandang tanghali. Sir, ano po yung naging basehan ng Bureau of Immigration para simulan yung deportation case laban sa umano'y importer ng luxury vehicles ng Diskaya couple na si Cao Chang? Opo, isa po sa basehan natin na nakuha tungkol sa importer ay ang paggamit po ng false identity. In itself po, ito po ay dayuhan siya, ito ay undesirability, should not be allowed to remain in the country. Considering sa paggamit, misrepresentation po iyon. Sir, LTO po ang naka-flag sa kanya, no? So, nahuli ang suspect dahil sa obstruction, illegal use of alias at misrepresentation. Paano po ito direktang nagiging grounds para sa deportation under the BI rules? Yes po, ito po ay magiging malakas na basihan para siya po ay kasuhan ng deportation case, considering na siya po ay ang totoo niyang pangalan is Cao Ching, pero gumagamit po siya ng ibang pangalan na kung saan ang ginagamit niya ay Martin Xiao doon sa LTO records. And that would mean that there really is mga misrepresentation na ginagamit ng dayuhan na ito na pwede nating pagbasihan upang siya ay kasuhan ng deportation at hindi siya manatili dito sa ating bansang Pilipinas. Ayan, dahil yun nga, binubuo yung kasong misrepresentation o yung pagbibigay ng false identity. Ayon po sa rules again ng BI, itinuturing ba o indikasyon ito ng pagiging undesirable niya bilang isang foreign national? Opo, ito po ay pwedeng pumasok sa undesirability ng isang dayuhan na kung saan hindi siya sumusunod sa mga alituntunin o batas ng ating bansa, and that could be a basis for us to file a deportation case. Diyan po ay gumugulong po ang ating pong legal division ang mag-i-initiate po dito, considering na ang mga information, mga dokumento po na ibinigay po sa atin ng LTO, no? Ibinigay sa atin at nakita talaga natin doon na there is somewhat misrepresentation na pwede nating pagbasihan. Ano na po, sir, yung magiging proseso pagkatapos niyang matransfer sa BI facility mula inquest proceedings hanggang sa posibleng pag-blacklist sa kanya? Opo, pwede naman to parallel, no? They can go together kung may kaso po siya sa iba doon sa LTO. Pwede nating kasuhan din at the same time admin case on the deportation. However, pag lumabas po yung deportation order, it will be held on abeyance. Hindi po muna natin i-implement yung deportation unless matapos yung kanyang accountability doon sa iba pang kaso na ipa-file ng LTO. But we can only implement that once cleared na po yung kanyang mga kaso sa iba na final. Then, but we can proceed with the deportation case. Meron, syempre gusto po natin, sir, na meron ding due process talaga, di ba? So, ano po yung posibleng legal remedies na ma-avail nitong si Cao Chang? Basically po, magkakaroon po ito ng mga abogado din po, no? He will be asked to explain pertaining kung bakit totoo ba ito. And he will be given opportunity to shed light, no? Para makita po natin kung may katotohanan ba yung allegation na nag-misrepresent siya. Ibig sabihin po, we are upholding as well the right ng accused na kung saan mabigyan siya ng pagkakataon upang ma-explain naman po niya ang side niya. Meron pa po bang kaso, Sir Melvin, na katulad nito na minomonitor o pinopursue ang BI kaugnay ng mga foreign national na suspected of engaging in fraudulent activities using fake or altered identities? Yes po, marami po tayong nahuli, no? Nagkaroon po ng mga event sa Mindanao at ibang lugar, in Bicol. Mayroon tayong intelligence division at even the fugitive search unit. Marami tayong nahuli na gumagamit ng mga dokumento na hindi naman sila magpapanggap na Filipino
Kaya tuloy-tuloy po yung ginagawang operations ng ating Intelligence Division at talagang kinakasuhan natin ng deportation para sila po ay papalis sa ating bansa at may lagay din po sila sa blacklist po natin na hindi na sila ulit makapasok sa Pilipinas. Paano naman, sir, pinalalakas ng BI yung koordinasyon nito sa mga ahensya tulad ng LTO, Bureau of Customs, pati yung Highway Patrol Group, for example, para mas mapabilis po yung pag-detect ng mga foreign national na gumagamit ng peking identity sa kanilang mga transaksyon dito sa ating bansa? Tama po, Asik Joey, no? Talagang dire-diretso po yung ating pakikipag-ugnayan. Even sa PSA, mayroon tayong pakikipag-ugnayan sa PSA at sa mga law enforcement agencies. Karamihan po sa mga ginagawa nating mga pag-implement ng mga mission orders against sa mga dayuhan, kasama natin yung mga ibang mga ahensya ng gobyerno, the PNP, the NBI, because we have to recognize as well na mas kailangan natin yung approach na kung saan lahat ng mga ahensya ng gobyerno ay nagtutulungan. At yan po, Asek Joey, ginagawa po natin. Tuloy-tuloy po nating pinapaigting, pinapalakas yung coordination. Ayan, bilang panghuli na lamang po, Sir Melvin, mensahe nyo na lamang po sa mga dayuhang nasa Pilipinas patungkol po sa paggamit ng totoong impormasyon at tamang dokumento habang sila ay nasa ating bansa. Yes po, Asik Joey, opportunity po sa Bureau of Immigration, no? Stern warning to foreign national na dapat talaga gumamit sila ng kanilang mga totoong information and never in a way violate yung paggamit ng sa batas natin at gumamit ng ibang pangalan na hindi naman sila. The Bureau of Immigration in coordination with other law enforcement agencies, we are strengthening yung implementation ng ating pagsunod sa batas natin at pag ikaw ay may violation sa ating immigration law, atin pong pa-file ng deportation at hindi na po sila makakabalik sa atin. Kaya nga po, Pilipinas, we are very hospitable country. Ang immigration po ay pinapaigting po yung serbisyo batas sa mga dayuhan na hindi sumusunod sa ating alituntunin at batas. Sila po ay madideport natin at mabablacklist, hindi na sila makakabalik sa ating bansa. Thank you po, Asik Joey. Okay, maraming salamat din po sa inyong oras, Ginoong Melvin Mabulak, Deputy Spokesperson ng Bureau of Immigration. Thank you, sir.